Tatlong beses, Jesus, Jesus, Jesus. Okay? Kung kaya mo pong ilakas po natin para po yung ating espiritu ay mabuhay. Okay? Sige, 1, 2, 3. Jesus! 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 Amen. Tayo po manalangin naman banal. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. At dalangin po namin na pangunahan mo kami. Panginoon, salamat sa katapatan mo, Diyos, na muli kami malaya makakasamba. Bagamat ang nangyayari sa buong daigdig, O God, ay may kaguluhan. At dumarating na ang paggulo sa iyong bayan, O Diyos, sa iyong mga pinili. Kaya, O Diyos, dalahin po namin patuloy po, hindi lang po kami, kundi sa lahat ng panalambahan ng iyong mga anak. Dito sa aming bansa, saan man sulok ng mundo, O God, Lord, dalahin po namin. O Diyos, Espiritu Santo, basbasan mo po kami. Pangunahan mo po kami, O Diyos, at dalayan po namin, Ama, na patuloy ang iyong salita, Panginoon, ay maunawaan namin at maipamuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat na nangangaral, na ginagamit mo, O Diyos, maging ako na yung lingkod, Panginoon. Ama, bigyan mo po ako ng tamang panalita, tamang kaisipan, at tamang puso. At dalayan ko po, turuan mo kami, Panginoon. At bayaan mo na ito'y maging kalakasan ng aming lupang katawan, ng aming spiritual na buhay, ang iyong mga salita. Ama, maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito at anangkin po namin mula sa kalangitan kami yung pagpapalain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Kaya po yung pinakamalakas sa palakpak. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Lord, hallelujah. Okay, sige po, makaupo na po tayo. So, ngayon po ang panahon na talaga pong kailangan natin ay magpakalakas. So, kasi po ito po yung panahon ng kaguluhan, lalo kung ngayon po open na open tayo sa social media, sa internet, may mga wifi ba, at mayroong iba't ibang, ayon po sa modern technology, halos lahat ng sulok ng daigdig ay naaabot na po natin, nalalaman natin kung anong nangyayari. Pero tandaan po natin mga kapatid, lahat po na nalalaman natin ay siguro po pag-aralan natin mabuti, hindi naman lahat ng bagay ay tatanggapin natin at papasukin sa ating kaisipan. Kasi po marami po tagang gumugulo ngayon. Totoo po yung ang China po kasi ngayon ay nagpapalimbag ng Bible. Ano po ang layo nila para po sirain si Jesus Christ. At marami na po mga nangyayari, lalo sa Brazil, hindi ba? Lalo na yung mga yung mga kasuklam-suklam na mga makikita ay pinakikita ng mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ayan po. At minsan ay parang sinasabi si Jesus Christ sa mga sexual na mga activity, sa mga kalaswaan. Alam po ba nyo ay ito po yung tandaan po natin na huwag po tayong makiayon sa ganung bagay. Paano po tayo hindi makikiayon kung tayo po ay merong ginagawa para sa Panginoon? Ang ating pag-aaralan po ngayon ay makita natin sa Matthew chapter 7 verse 21. Ito po ay alam na alam ng marami. Pero sana po malaman natin talaga. Okay po. Siguro po ay 7:21 ng Matthew. Okay, kung narinig na po kayo, ang sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ulitin ko po mga kapatid, ang sabi po, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So purihin po ang Panginoon mga kapatid. Sana po ay bigyan po natin ng pansin ang salita ng Diyos. Napakaganda po na tayo po ay laging nagbabasa, lagi po nating inuusa, lagi po nating pinaulit-ulit na basahin ang salita ng Diyos. Kasi po ito po ang magiging sandata po natin para tayo lumakas, para mapagtagumpayan natin lahat ng tukso. Marami po kasi ngayon ay actually hindi lang po sa labas, kundi sa loob ng kapilya. At minsan napapansin po natin
Marami po sa mga kapatiran na minsan po ay nanlalamig, hindi lang po nanlalamig, kundi talagang naging attitude sa harapan ng Diyos, ay kung minsan po ay pag hindi mahalaga, ay hindi na po atin. Pero mga kapatid, ay pagpasensahan nyo, pero kailangan po na mayroong mangangaral. At kami po ay natasan lang ng mga Panginoon at hindi po kami Diyos. Kahit anong po mangyari, hindi naman po tatalab yan sa inyo na kung sumpahin ko kayo, hindi po yan. Kasi hindi naman ako Diyos eh. Pero hindi ako nangunumpa. Mahirap po yun. Kasi babalik po sa atin. Pero mga kapatid, mapakahirap na mangaral na mga bagay na mabubuting bagay lamang. Hindi po ang tunay na kalooban ng Diyos. Bagamat di ko po sinasabing ako po perfecto. Kasama po ako, kasama nyo, nahatulan ng Diyos. Hindi po kung kami pinangangaral, kami po lahat ay exempted na sa paghuhukom. Malaki po ang aming pananagutan. Kung ano po ang aming in-inject sa inyong kaisipan, ay doon po kami hahatulan ng Diyos kung ano ang aming tinuro. Kaya ngayon, ang napakalaga po ay yung pong pamumuhay. Kaya po binigyan ko po ito ng pamagat, live according to the will of God. Kasi po marami po ngayon ang Kristiyano, pero Kristiyano, madaming ginagawa, pero hindi po naman nakikita sa buhay. Napakahirap po na tayo po ay kumilos na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Opo. So, kasama ba yung sa pagtuluto kahit po nagsisermon tayo? Okay. Yung mga manggagawa natin, pwede ba dito muna kayo sa loob? Kailangan ba yun? O yun lang, kailangan talaga doon? O dahil may bata? Okay, yung mga kapatid ay, sige po. Kung hindi po kailangan dyan sa nagluluto, ay kung maaari po, wag po tayong, kasi napakahalaga po ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung mga bagay na dapat itutuwid po sa atin. Kumisan po, ay wag naman po sana mangyari. Kung minsan nag-worship, naguhuntahan, di ba? Minsan po mayroong nagsasalita. Kahit naman po sa secular na kalalagayan, pag may nagsasalita, kailangan attentive tayo, di ba? So, pagdating po sa Diyos, minsan po yun po nakakalimutan natin. Kalimutan natin na may kasama tayo, ang kasama natin ng Diyos, ang Holy Spirit. At minsan po ay kami rin po ng ating kapagturo, minsan nagkukulang kami, hindi namin naitutuwid. Okay? Pero alam po ba nyo, napakahalaga po yan kasi po nag-aasam tayo ng maraming pagpapala. Tama po ba? Sino po may gusto sa inyo ng maraming pagpapala? More blessing, sabi nga doon sa mga greetings. Happy birthday! More blessing to you. Di ba? God bless always. Di ba? Kaya gano'n, di ba? Madalas yun, paulit-ulit lang yun. Pero alam nyo, madali pong sabihin yun eh. Pero mahirap po na mag-assume po tayo, magakala na lahat po ng sasabihin natin magaganap. Kasi po, conforme po yun. Sabi mga sa inyo, conforme. Opo. Pag sinabing conforme, ano ba yung conforme sa Tagalog? So, parang, hindi po Tagalog, di ba? Parang, ano yan parang Kastila, di ba? Parang Kastila yun, conforme. Kasi po ay minsan nagsalita po ako dito sa Bible study sa Matimbo. Naging topic namin doon ay yung about sa kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. First John chapter 1 verse chapter 5 verse 14 hanggang 15 po 'yon, yung hindi tayo nag-aatubili lumapit sa Diyos, sa panalangin, sa paghingi sa panalangin, sapagkat alam natin ibibigay niya ang naayon sa kanyang kalooban. Ano manghihingi natin sa kanya, ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. Minsan, hindi po ba humingi tayo ng maraming bagay sa buhay natin, masave ang ating mga mahal sa buhay, i-bless tayo financially, materially, gumaling ang ating mga mahal sa buhay, maging maayos ang ating pamumuhay, pagpalain tayo someday ng God, makaahon tayo, makalaya tayo sa kasalanan. Opo, tama naman, di ba? Kaya lang, minsan nakakalimutan natin, kalooban ba ng Diyos na bigyan ng isang tao na hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos? Marunong lang humingi. Di ba? Tama yung sinabi doon, pag hiningi ka na ayon sa kalooban ng Diyos, bibigay yan. Kaya lang, may karapatin pa rin ng Diyos para hindi ito ibagay, sa mga taong hindi karapat-dapat. Tignan mo yung katabi mo, deserve ka ba?
Karapat dapat ka ba tumanggap ng pagkapala ng Diyos? Amen. Amen! Labanan natin. Kasi hanggang di mo nilalabanan yung mga negatibong bagay sa buhay mo, kaya lang, mga kapatid, hindi lang lalabanan sa salita. Iwasan natin puro salita lang. Patunayan natin sa ating gawa. Kaya yun po, ako po ay tinatamaan po doon eh. Opo. Ako po ay madalas kaya nga po sabi ko, Lord, ang hirap naman ito. Kasi po controversial po ito eh. Kung minsan nami-misinterpret ang marami, paano maliligtas ang tao? Lahat naman tumatawag ng pangalan ng Panginoon, di ba? Lalo na sa church. Kasi po ito'y warning. Warning. Sabi nga natin, warning. Warning, babala po ito ng Diyos. Yung Matthew 7, marami po ito eh. Di ba? Sabi nga po doon kung pumasok kayo sa makipot na pintuan, sa gawa makikilala, tapos yung paghatol sa kapwa, wag kang maging, yan po, sa pananalangin. So yun po ay itinutuwid ng Panginoon. At tandaan po natin, yan mo'y babala para sa atin. Na hindi po tayo maging pabaya at parang nagiging, tawag doon po sa English, complacent spirit, complacent spirit. Po. Parang okay na, mati naman ako. Kahit naman ako nagkamali marami naman akong sinagawa, nag-devotion naman ako. Diba? Minsan po gano'n, nagaging self-righteousness sa buhay natin. Sinasalita natin. Tandaan natin, kahit ako, pag ako nagsalita dito, pagbaba ko po dito, binibilang ko ang sarili ko na nando doon sa baba, hindi po nasa taas. Kasi po, kahit ako'y pastor, ayoko po, kasi kung minsan ayoko itataas ang sarili ko. Ayoko din itataas nyo ang sarili ko. Pero mga kapatid, hindi maiwasan. Pastor, bakit mo pinagbibigyan ng magandang patotoo ang sarili mo? Para po sabihin sa inyo kung paano po talaga. Kasi po, kung wala naman pong testimony, pero hindi po yun ang nangangahulugan na kami nagtitestimony mga ngaral, ay itinataas namin ang aming sarili. Hindi po, kahit po sa pangaral ng evangelism, kapag wala kang patotoo doon sa pinapangaral mo, walang nabago sa buhay mo, walang mangyayari. Opo. Live according to the will of God. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Una, sabi nga po doon, by the way, sa English po, NIV, paki-plus mo nga po yan. Sabi nga doon, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven. So ito po yung sa English version, sa NIV, yan po kinuha ko. So una po, number 1, simply calling Lord, Lord, is not enough. Ayan po. So, hindi sapat ang pagtawag lamang ng Panginoon, Panginoon, ayun po, ay tama na. Hindi po sapat lamang yon. Lord, Lord! Pero kontras yun sa mga bagay na nakasulat sa Biblia, kung ito po ay titingnan natin bigla. Ayan po, buksan natin ang Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 9 to 13. Romans chapter 10, ayan, verse 9 to 13. Tignan po, basahin ko po sa inyo. Okay, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katatayuan ng Hudyo at ng mga Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masagana nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Parang contrast, di ba? Kasi hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kanilang langit. Kaya kung titignan po natin, may iba po yung konteksto doon. Kung titignan po natin, kaya maganda yung basahin natin na sa umpisa, basahin natin na sa ilalim. Kasi po dito, yung mga tunay na mananampalataya. Paano malalaman na tunay mananampalataya ka? Mula sa puso. Verse 9, ang sabi nga doon, ano po sabi doon? Ng Romans chapter 9, kung ipapahayag na yung labi na si Jesus ay Panginoon.
Hello, Panginoon. Sabi nga natin, Panginoon. Ayan. Pag sinabing Panginoon, so hindi ko na isulat yan, pero yung sabi sa salitang Grego ay yung kairos, ay yung ang ibig sabihin ito yung kapamalaan, kapangyarihan, na kung titingnan po natin ay sa papaliwanag, ang Diyos ay, si Jesus Christ ay kapantay ng Diyos. Tama. Yun po ay nakasulat naman talaga. Di ba sa Pilipos chapter 2, bagamat siya Diyos, hindi niya pinanatili ang kapantay ng Diyos. Bago sinubas niya ang pagka-Diyos. So, hindi niya ipinilit ang kanyang sarili, yung kanyang kapangyarihan. Pero siya ay Panginoon. At kailangan po niyon ay yun talaga ang una po. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, tinanggap natin siya bilang Panginoon. Kaya nga yung one verse na ginagamit natin, Romans chapter 6 verse 23, di ba? For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. Di ba? So, sa Panginoong Hesus lamang, sa pamagitan niya. At kaya napakalaga po yun. At dito ang sabi nga, ang sino man tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Hello? Pero kung unahin, yung lang po kukunin natin, parang contrast naman dito. Hindi lahat ang tumatawag sa, parang kinontra ni Jesus Christ yung salita niya, di ba? Yung salita ng Diyos. Hindi po. Magkaiba po ng kontekst yun. Pero ang pinaliliwanag po dito, ito po ay warning. Kasi po marami po, kahit sa loob ng iglesia, kaya may sinabing, merong nauna at merong mahuli. Ang masakit po, kung dumating na katok tayo ng katok, sa pintuan ng langit, para yung panahon ni Noe. Kasi hindi naniniwala, di ba, hindi naniniwala ang mga tao na ulan, babaha, di ba? Pinagtatawanan si Noe sa habang panahon na ginagawa nila yung kudaong. Ano nangyari? Nangangaral pa si Lot. Si Noe, sorry po. Lot, si Noe. Pero po, ang nangyari? Ilan ang naligtas? Wala. Kasi po, ang mga tao, wala. Sariling paniwala. Bagat naniniwala sila sa Diyos, di ba? Pwede mangyari sa atin yan. Naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi tayo sumusunod. Hindi tayo nagiging aware sa mga pamumuhay natin. Pero tandaan niyo mga kapatid, live according to the will of God. Yan po ang kailangan natin. Simple calling Lord, Lord is not enough. Hindi po yan sapat na tayo po ay marunong lang. Lord, Lord! Pag nangangailangan, Lord, Lord! Umiyak pa nga eh. Hindi po yun. Hindi po yun formula para lang tayo itinggin ng Diyos. Yung sasabihin natin, Lord, Lord, hindi po. Kundi yun mula sa puso, talagang napapailalim ka. So, kahit po ikaw nagkakamali, alam po ba nyo, kaya nga po madalas ko sinasabi sa inyo, lahat po sa buhay ko ay sinusuko ko. Hindi, kung ako man po ay meron pong naging problema sa ibang tao, hindi ko po sinisisi yung tao na yon, ang sinisisi ko po sarili ko. At sinecheck ko sa Panginoon, Lord, tama po ba yung ginagawa ko? Kinukumpirm ko. Hindi yung ikukumpirm mo kung sino yung kakampi mo. Ay, nadinig mo yung sinabi niya sa akin. Okay, kampi tayong dalawa. Parang, minsan kinukumpir natin yung ating feeling, yung ating emotion, yung merong kakampi sa atin, at kung minsan nagagatungan pa, minsan kaya akala natin, tayo po ay nakakatulong, hindi po. Kundi aminin natin lahat lahat ng pagkakataon, lahat ng oras, kailangan natin si Jesus Christ. Hindi po sa ating sarili. Hindi ko mo tayo naging born again, hindi ko mo ako naging pastor, kahit ako naging pastor, hindi ko pwede sabihin alam ko lahat. Madalas ko sinasabi yan. Mayroong mga bagay na hindi ko alam. Kahit naman ang mga great man ng God, kahit ngayon po, mga kilala sa buong mundo, sinasabi nila kung minsan hindi nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Kasi ang buhay po natin ngayon ay pag-journey, paglalakbay. Hindi ba niyo napapansin? Minsan masaya ka sa linggo, pagdating ng pangalawang linggo, medyo darating ang problema, hindi mo inaasahan. Bakit? Kasi hindi ka naman Diyos eh. Para yung buhay mo ay tatakbuhin mo yan ng napakaganda. Hindi po. At wala naman talagang buhay na maganda sa mundong ito. Maliban na lang kung ikaw susunod sa kalooban ng Diyos. Kasi magiging maganda po yung sa puso mo. Kahit may problema, di ba't masaya? Di ba may kanta, di ba? Hello? Sabi nga, may kanta nga kasi si Tarami, pakantahin nga yung YouTube, yung masaya. Ang mga ibon. Gusto niya yung sumasayaw eh.
Para kami exercise, parang nga, no? Ako naman gawa ng gawa, tapos siya naman gano'n, siya na siya. Hello, dalawa lang kami sa bahay. Amen? Kasi naman, ano ba ang buhay ko? Paano ba ito? Ano bang buhay ko? Naku, si ano, bakit ganito? Nakakatisod siya. Puro ka ganun ka. Ang buhay mo, puro ano eh. Puro ka, di ba? Puro paninisi. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Di ba? Hindi mo na-enjoy kasi may kasama ka. Eh, no, kung wala si pastor dyan, eh, nandiyan naman si Lord. Hello? Minsan tatawag nga tayo, pero hindi mo, ay nga, yun po ang malaking problema po ng Kristiyano ngayon. Nakakalimutan natin ang Holy Spirit. Nakasama natin. Kaya pag may problema, nabumukmok, hindi na atin, pag-aadalaw mo. Kasi, nanghihina ako, pastor. Bakit? Hindi ka ba nagsabi sa kasama mo? Wala ka bang kasama? Di ba? Opo. Nadidepress ako, pastor. Di ba? Actually, yun po ang malaking problema. Pero alam nyo, may sagot po dyan ng Bible. Live according to the will of God. Kaya lang, mahirap po yun. Hindi basta-basta yun. Kasi ang kalaban natin laman eh. Siyempre, makalaman tayong tao eh. Kaya, Romans chapter 10, verse 9, kailangan ng taus-pusong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun po yung merong, kaya ngayon salita yung, di po ba yung teaching natin? Hindi po yung teaching natin na hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi po, may katiyakan ng kaligtasan. Iba po kasi yung salitang katiyakan. Sa Bible kasi may katiyakan ng ino-offer ng Diyos. May katiyakan ng kaligtasan. May assurance salvation. Pero yung nawawala ang kaligtasan, titingnan po nyo kasi dito, kasi kung pag-aaralan po niyo ang Biblia, marami po talaga nasa loob ng church. Baka katulad din po ng panahon ni Noe, nandyan, siguro kapitbahay ni Noe, gawa-gawa siya ng pag-uwi sa bahay, ano ba yung ginagawa niyo Noe doon sa bundok? Gumagawa ka ng daong kasi hinahanda ko na ito dahil darating, sabi ng Panginoon, magkakabaha. Mamamatay lahat ng tao. Pagtatawa ng kapitbahay siguro, di ba? Hello? At least may ginagawa si Noe, di ba? Kaya nga lahat ng may buhay noon, nakasulat sa Bible, lahat ng may buhay, pinatay ng Diyos. Kaya imagine po nyo, nung panahon ni Noe, ang natira ay 8 lang. Palagay nyo, panghihinayang kaya ng Diyos. Ngayon ang mga taong ay sumunod sa Kanya. Yamang isinugo na niya ang Kanyang bugtong na anak. Hello? Hindi ba napakasakit na katotohanan niya na mismo ang Diyos ang lumapit na sa iyo pero nireject mo pa siya? Hindi ba? Pastor, hindi ko nireject. Kung hindi mo siya nireject, ipasa mo. Ipasa mo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kailangan ng Diyos ang manggagawa ngayon. Opo. Kasi maraming tumatawag sa Panginoon. Panginoon ay, puro badbat ng problema. Bisyo, drugs, kahalayan. Ayan po, para mapagbigyan lang laman, kumisan po, pagbibigyan lahat. Spiritual, paglinggo, pero pag yung simpleng araw, hindi na. Minsan pinakapalit sa pera. Hanap buhay, negosyo. Saan po ba nagmula ang tukso? Basahin niyo Santiago. Ang tukso, pag ito po ay tinutukan mo, di ba, nag-ugat ito, magbubungay ng kamatayan. Di ba? Hello, nakakatakot. Kamatayang spiritual. Kaya po, kung titingnan po natin ang Biblia, nililiwanag po sa atin yan, mabuti ng Panginoon. Kaya lang, minsan po naghahanap tayo ng maraming karunungan. Hindi naman po pagpunta sa langit yung marami kang alam dito, pero dito wala. Hindi makita sa buhay mo. Pag nananalita ka, natigas at talagang nakikita, puro pintas, puro puna. Lahat naman tayo nagkakamali, okay lang? Diba? Pero hindi matutulungan pa. Gaya ko, nagkakamali ako, maling grammar ko. Mamaya, kanina mali ang grammar mo. Ay, ganito yun eh. Kaya bago ako malis ngayon, ako tuloy maganda yun, di ba? May voice dito, no? Titignan ko, baka mali yung sasabihin ko mamaya. Hello? Baka matisod yung iba. Nakatingin pala doon sa pagkakamali. Kasi yun ang ganyan ng tao eh. Ang tinatandaan natin, pagkakamali. Hindi yung magandang mabuting bagay na ginawa. Tandaan nyo, tingnan nyo. Kahit saan larangan, wala kang makikitang tao na pumuna ng mabuti. Puro ang pinupunang masama. Kurap yan. Sinungaling yan. Ha? Pero yung minsan binigay siya ng ulam, wala. Walang sinasabi.
Minsan tinulungan siya. Minsan nadapa siya, hinalalayan siya. Pero titingnan niya, naku, nagmumura yan eh. Yan dahil magaling mga tao. Kasama ko hindi ko inaayos ang sarili ko. Kaya mga kapatid, napakahalaga, kasi lagi pong binabantayan ng sarili ko. Kasi hindi, simple calling Lord, Lord is not enough. Hindi po sapat na tumatawag lamang tayo sa Diyos, sa Panginoon ng Panginoon, Panginoon. Hindi sapat yan. Pangalawa, obedience is essential. Yan po. Ang pagsunod ay kinakailangan o mahalaga. Kailangan po yan. Obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Ayan po. Pagsunod. Marami po sa atin nakikinig pero hindi sumusunod. Tama po ba? Di ba? Kasi naranasan ko yun eh. Minsan pinapayuhan ako eh. Siyempre, di ba? Ayoko nung pinakikialaman ako, di ba? Pero bandang huli, nang naging leaders ako, napakalaga sin nakikinig ka eh. Kasi ang good leader ay good learner, good listener, di ba? Pero hindi nangangahulugan yung application. Lahat ng nadinig mo, apply ka ng apply. So, wrong naman po yon sa isang leader. Pabago-bago ka, nadinig mo yun ang maganda. Ito na gawin natin. Mamaya maganda. Ito naman gawin natin. Hindi naman ganon. Pero natuturuan ka sa loob ng puso mo. Amen. Kasi sa leadership, hindi po pwede yan eh. Itong vision natin, tapos mamaya nadinig mo, ito naman, dito tayo. Mamaya, ito, malilito yung mga tao. Saan pa tayo pumunta sa pastor? Gusto mo malulos, tapos mamaya balagtas, mamaya palaro dyan. Saan ba talaga? Hello? Maganda i-confirm natin. Kaya may prayer eh. Prayer po ang kailangan. Sa mga baguhan, kung kayo po'y nalilito, prayer lang, prayer lang. Pero sa prayer mo, checkin nyo, deserve ka ba? Lagi nyong guhitan, kulayan, Isaiah 59, verse 1 and 2. Ang Diyos ay hindi mahina, siya ay malakas, di ba? Hindi siya bingi para hindi marinig ang dalangin mo. Verse 2, pero yung kasalanan mo ang nagiging dahilan para hindi niya marinig ang dalangin mo at nagiging dahilan ng paglalayo nyo. Nilalayo ng Diyos ang kanyang muka sa harapan mo. Dahil kahit umiyak ka ng umiyak, dahil hindi nagtotolerate ang God ng kasalanan. Ito po ang nangyari sa akin. Maniwala po kayo. Makinig lang tayo sa Holy Spirit. Meron pa ako isang taong kinainisan, hindi pa po ako pastor noon, bata pa ako manampalataya. Kinainisan ko po siya talaga. Sabi ko, Lord, baguhin mo po siya. Alam mo, ang sagot na sa akin ng Panginoon, anak, gusto mo lang na mabago siya, pero hindi mo siya mababago, dapat ikaw muna ang magbago. Alam mo ginawa ko po noon, nakinig ako, hindi na ako nagalit. Hiningi ko ng tawad. Yan ang susi. Hiningi ka ng tawad. Repentance. Hiningi ako ng tawad. Tapos pag nakakita ko siya, siyempre may konti-konti pa hanggang sa bandol, nawala na. Alam niyo yung tao na yun, hindi man nawala yung ginagawa niya, nakakainis eh. Hello? Kasi wala namang kapangyarihan tayo na magbago ng buhay eh. Ang Panginoon eh. Hindi naman siya Kristiyano eh. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya Kristiyano eh. Kaya wag mong sabihin, mababago siya. Ikaw ang dapat na bago. Ikaw ang Kristiyano eh. Kung ikaw Kristiyano ang nangmumula sa paninirang puri, pamimintas, at mga yung fake news, naku po, Diyos ko. Sa ganun na lang masabi natin, ganun ba tayo? Mahirap. Alam niyo kung bakit? Pagtatawanan po tayo ni Satanas, hindi po ng tao. Dahil lahat ng tao mahal ng Diyos. Hello? Ang nagtatawa po sa atin sa pag ginagawa natin, si Satanas. Si Satanas po. Nasaan ba si Satanas? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi iyan. Hindi iyan. Hello? Pero ang tingin mo sa kapatid mo, puta-put ka, galit na galit ka. Naku, ito na naman, di ba? Ano sabi ng Biblia? Ang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ibibigay ba ng Diyos ang kaligtasan, mamamatay tao? Hello? Hindi ba? Hindi. Kaya mga kapatid, mahirap po. Ang pagsunod kailangan.
Matthew 7:24. Kaya kung titignan po nyo, kasunod po ng ating teksto, Matthew 21:23, asay po doon, 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang batong iyon ay si Jesus Christ. Hello, magiging matatag ang iyong pananampalataya dahil sa pagsunod. Hindi dahil sa iyong kaalaman sa maraming verses sa Biblia. Kahit kabisado mo ang Bible, kung hindi naman nababago ang buhay mo, okay, siguro maligtas ka kung totoo ka. Pero yung masaganang pagpapala at makaakay ka at maging epektibo ka sa gawain ng Panginoon, sa ministry ng Panginoon, never. Hindi po pwede. Kasi ako mismo po ay tinuturuan ng Panginoon. Kaya madalas sinasabi nga ni Pastor Ruben gusto ko ituro dito yung naranasan ko Totoo po yun Kasi marami naman tayong pagkakamali at inallow ng Diyos ang pagkakamali at yun ay tanggapin mo kapatid. Kasi po, merong ina-allowed ng Diyos sa pagkakamali sa buhay natin para po maging kagamit-gamit tayo sa huling panahon. Pagtanda natin, dumating man ang panahon na tayo po'y gagamitin niya. Kaya nga po mga kapatid, preparation, piniprepare lagi tayo ng Diyos sa ministry. Dahil ang pagtawag sa atin hindi lamang maligtas, kundi ang maglingkod sa Diyos. Hello? Pero kung hanggang ngayon wala po tayo magawa at tayo po'y gulito-lito at anong gagawin, hindi ko alam ang gagawin ko, hirap na hirap. Ano po, ang hirap naman, Bakit ganito? Pero isa lang ang susi dyan, mag-repent ka tapos sumunod ka. Huwag mo kakalimutan ng repentance. Kahit na sabihin mo, huwag mo tatakpan ng mabuting bagay yung ginawa mong kasalanan. Hello? Iyon po, minsan may tinutubid po ako. May isang pastor na tinutubid ko. Senior pastor po siya. Sabi ko, kasi nagpalaya siya ng inaalihan ng duwende. Sinampal niya yung bata. Kasi habang nakasalita siya, binububusin ng bata na inaalihan ng masamang espiritu. Sinampal niya. Sabi ko, pastor, hindi tama yun. Di ba? Sabi ng Bible, utusan mo sa pangalang Jesus. Alam nyo, pastor, bago ako umuwi, pag-pray mo nga ako. Nag-repent. Senior pastor siya. Hindi ko akalain yun. Kasi sabi ko, kasi naranasan ko pala isang demonyo. Hindi ganyan sinunod ko yung sinabi sa Bible. Magpuri ka, palayasin mo siya sa pangalan ni Jesus. Hindi yung, naiinis nawala naman daw yung siguro nasaktan yung yung dalawa nasaktan, yung bata at saka yung yung evil spirit. Hello. Tuntawa siya, lumayas naman Lumayas naman, pastor Pero ito ang ganda sa kanya, di ba? Ang kagandahan sa kanya po, pastor na po siya, nauna siyang pastor sa akin. Nag-aaral pa siya ng Bible school. Alam po ang sabi niya sa akin, pastor, ipag-pray mo nga ako. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Hello, tayong minsan may kasalanan. Tapos mamaya, nagregalo na lang. Kinalimutan yung kasalanan, tapos nagkasundo na kami. Pero hindi niya hiningi ng tawad sa Diyos. Hello, ang ating pong pagiging spiritual, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Kaya kayo nakasira ng iyong katabi, katabi ba? Nakasira kayong katabi, ngayon, nakasala kayo, hindi sa inyong dalawa, sa inyong pagitang dalawa, kundi sa Diyos. Bakit? Magkapatid kayo Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, kapatid kita sa Panginoon. Kaya yung kata natin sa prayer meeting, di ba? Mahal kita sa Panginoon. Woo! Siguro mayroong ganun, Kasi hindi makakante. Kasi kakamayan ko niya, eto na naman ako. Buti wala nang Ako kumakante. Kaya po napakalaga po yun. Sabi nga po ng Lucas 6:46. Okay, buksan po natin. Kaya mga kapatid, tignan po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan bago po tayo dumako sa maraming karunungan at na gusto po nating marinig. Kasi kung minsan masyado tayong natutuon sa maraming bagay na mabubuting mga salita. Tama po yun, wala namang problema sa akin. Pero huwag natin kakalimutan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. 6:46, ang sabi po doon,
Okay, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Ayan po. Tapos pagdating dito, di ba yung pagtatayo ng bahay? Ayun din po. Kaya nga, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Miyak pa Panginoon. Pero mamaya pagising, ayan, aawayin naman yung kapitbahay. Tapos puro cellphone ang inatupag at wala nang ano. Okay, hindi na mautusan sa bahay, aray ko po. Mamaya na lang, wait lang. Ayan po. Tapos pati yung mga magulang, nalilong na, matutulog na lang. Nagmumukhak, mukbang pa. Kasi ako mahilig sa pamangisda eh. Bakit ikaw basta ba? Hindi ka nanonood? Nanonood. Pero may limitasyon ako. Alam niyo kung bakit? Hindi naman lahat ng bagay gusto ng Diyos na maging ano ka. Hindi po. Maliban na lang po kung ang pinanonood mo hindi makakatulong sa iyo. Actually, kailangan ko po mag-rest. Mag-rest sa Panginoon. Totoo po yan. Kaya gusto ko pag ako pinag-iisa, so kung gusto ko lang nga po ay napupunta ako sa isang lugar na tahimik. Kasi pag uwi mo sa iyo, kagaya kahapon, hiyaw yung kapitbahay. Bakit yun ako? Pinakain mo ng damong. Lord. Away ng bata, pinagano. Ganyan na nga na, di ba? Away lang ng bata, di ba? Tanda mo yan. Ako, di ba? Ay lakas ng boses. Sabi ko, si Stemi, nandun doon sa last. Sabi ko, ito na naman ka ako. Pinapatulan pati ano, kaya sabi ko, ang hirap. Kung hindi po natin susundin ang kalooban ng Diyos, huwag tayo tatawag ng Panginoon. Masakit po yung kay Lord. Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Lalo na lumalaki ang kasalanan natin pag sinabi, Panginoon, Panginoon, pero hindi ka man sumusunod sa Kanya. Pero yung magkamali ka, okay lang yung nagkamali kasi talagang mahina tayo eh. Hindi ko sinasabi, sadya mo pagkakamali. Okay pala pagkakamali ako, pastor. Hindi po. Kasi minsan, dahil nga emotional tayo, minsan, di ba, pag tayo ay nagigipit, minsan, nadudulas, napipiay, iba, napipintas, yung iba, di ba, ganon, di ba, nagagalit, di ba, nagre-react, di ba, nakadinig lang ng ganito, nagre-react. O, totoo mat, hindi, yung mga nadinig mo, hindi ka dapat maging reactive. Dapat maging, ano ko po, proactive. Paano ba ako makakatulong sa ganitong sitwasyon? Amen? Hindi naman po yung passive, ay, okay, bahala, mag-away kayo dyan. Okay lang. Yung problema niya, problema ni Pastor, hindi ko problema yan. Bayan mo, sa church yan hindi ko pa ako kailaman yan. Diba? Parang nadinig ko minsan sa atin Sinabi nga ng isang presidente, sabi niya, kasi isang senator sabi, dapat ang gobyerno, dapat ang presidente, siya ang gobyerno. Tapos sinagot niya ng presidente, bakit? Sino ba ang gobyerno ng Pilipinas? Hindi ba kasama ka? Ba't sasabi mong, diba? Kasama ka pa rin. Okay? Gandi sa church. Sabi ba si pastor, bahala si pastor kasi sa church yan. Hindi pa, ano ka ba? Kasama sa church. Kaya meron po tayong tatag na accountability, pananagutan sa bawat isa. Kaya nga sabi, magmahalan kayo. Di ba tandaan niyo, Roman 13, huwag kayong magkaroon ng sagutin sa isa't isa, malibang kayong magmahalan. Yeah? Okay? Actually, yun po ginagamit sa utangan. Huwag kayong magkaroon ng sagutin sa bawat isa. Nakakalayo ang kalooban ng Diyos dahil sa utangan, di ba? Ng tao dahil sa utangan at nalalayo ngayon sa kalooban ng Diyos dahil hindi na namumuhay sa pag-ibig. Bakit po? Hindi na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos kasi po, hindi na atin dahil nga may problema. Hello, yun po. Pero paano man resolve yan? Mag-repent lang at tapos both side magtanggapan. Pero dapat hindi po yung isa lang Kasi kung minsan isa lang napipinpoint natin, tanging bias tayo, isa lang ang dapat gumawa. Pero paano yung isa? Ito mali. Ikaw, hindi mali. Yung magkaroon ka lang ng sama ng loob, mali na Hello? Kahit tama. Yung nga sasabi ko, kahit tama po. Santiago chapter 1, verse 22. Okay. Sundan po niyo ako. 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya niyo yung sarili. Hello? Nadinig mo ba yun? Kung ikaw dinadaya, galit na galit ka Kung ikaw inalamangan, galit na galit ka
Pagka nagbibigayan nga, ba't ako hindi binigyan? Diba? Galit na galit. Diba? Namimili si pastor eh. May paborito si pastor eh. Ganun, di ba? Oh. Pero alam niyo mga kapatid, dapat po makita yun sa lahat ng Kristiyano. Kasi pag nangyari po yun, alam po ba niyo, maging maayos po ang church. Kasi mawala ang gulo, mawala ang tisuran. Sabi nga na isang malaking church, kaya sa kanila nagkaroon ng rules. Talaga mayroong malaking controversial nangyari sa kanila. Walang nakakaalam. Kundi yung pinaka-leaders lang na pagkakatiwalaan. Sakit ano? Mating ka muna dyan sa Manila ka na muna atin. Huwag ka muna atin ng Bulacan. Hanggang di nasisettled ang problema. Pero wala nakakaalam yon. Basta ang alam lang ng mga membro, nagbakasyon lang. Kasi itinago. Bakit po? Dahil nga sa kahinaan ng bawat isa. Kasi sa church kasi hindi naman po pare-parehas. Kahit pamilya natin, hindi pare-parehas eh. Ugali natin, hindi pare-parehas. Iba ang kinakalakayan nating kaugalian sa tahanan natin. Pero isa lang tinuturo ng Diyos ngayon, magkaisa tayo sa Panginoon, magkaisa sa pag-ibig, magkaisa sa tumulong, magkaisa ng paggawa, di ba? Ng kaisipan. Paano yon? E pag may isang pagkakamali, iba tingin dito, iba tingin dito. Iba hatol dito, iba hatol doon. Di ba? Tama. Kaya hindi matatapos ang problema. Kaya ang ginagawa ko na lang po kung minsan, talagang lumalagay na lang po ako, na kahit po walang kumampi sa akin, basta as long as na, yun po, kinukumpirm ko po ito sa prayer. Ano man ang mangyari. Eh kung di ako karapat-dapat, Lord, ikaw magalis sa akin, alisin mo, wala ako dito. Tama na. Di ba? Madali magsabi sa tao na, ayoko na, sige na. Hindi, kay Lord mo sabihin yan. Paliliwanagan ka niya. Tama. Chapter 2 ng Santiago, sabi nga doon, verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, note po, tingnan po nyo, doon sa verse 14, opo, ang sabi doon, ngunit hindi naman niya pinapatunayan ng gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Bakit kaya nagtanong ganon si Santiago? Hello? Hindi ko po tanong yon. Tanong ni Santiago. Kaya nga mga kapatid, mahirap maghatol. Pero ang alam ko, kaya ng Diyos na baguhin tayo pag tayo nagkamali. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Matyaga siya sa atin. Amen. Ito, basahin po nyo. Word, basahin po nyo. Without application equals abortion. Nagbasa ka ng Biblia, hindi mo ina-apply sa buhay mo. Ala yan. Hello? Hindi naghahanap ng Diyos ang maraming alam sa Biblia. Pag tinanong, kabisado ito, ang ito, kabisado mo ito, anong chapter, anong verse, kabisado ko yan. Pero sa kanya, mayabang, mataas. Walang pakialam sa gawain ng Panginoon. Kung kailangan lang siya, tsaka siya magpapakita. Sakit, di po ba? Hello? Pero alam po ba niyo mga kapatid, hindi po tayo naghahanap dito ng maitaas ang bawat sarili natin. Tandaan niyo, anuman pong bagay na dumating sa buhay natin, may pananagutan tayo sa bawat isa. Lalo na po kami. Paano kami magsasalita? Alam mo sabihin na, ganda mo, dapat ganito, ganito. Hindi ba natin itutuwid kung ano yung dapat ituwid? Kasi po ang hinahangat po natin ay masaganang pagpapala. Pero mga kapatid, dahil po sa nakikita natin nangyayari sa mundo ngayon, ano po ba nangyayari? Kasi pag hindi pa nagpabaya po tayo sa buhay espiritual, madali po tayong mailiwagaw. Ano po kung bakit? Marami po na kayo sumasalungat sa salita ng Diyos. At mismo ang salita ng Diyos binabago. Hello? Kung ngayon ka lang nagbabasa ng Bible, nabasa mo ngayon.
Yung mga bagong limbag ng Bible ngayon, nakuha mo yung limbag ng China. Maliban na lang, naintindihan mo yung Bible ng China. Sinisira po doon si Jesus Christ. At kung nanonood ka ng YouTube, YouTube, di ba, makikita po nyo doon yung, di ba, sinasalaula, yung salita talaga po, si Jesus Christ, di ba? Yung bakla na, di ba? Tapos may corona ng tinik, tapos nakapus na gano'n, di ba? Grabe. Tapos nakapako sa krus, di ba? Tapos nakamahalay, di ba? Hello? Ano na mundo natin ngayon? Sana maging aware po tayo. Kasi minsan ganito po ang nangyari. Masyado tayo nagugumon sa alalahanin sa mundong ito. Paano ako, paano mag-aasawa, paano ako matatapos, paano magtatrabaho, paano mga anak ko, paano kakain namin, paano lang. Okay, wala ang problema doon eh. Ang problema lang po kasi ang salita ng Diyos hindi lang po para sa pangangailangan natin. Hindi para sa atin lang. Ang salita ng Diyos para din sa lahat ng tao. Para po sila ay maligtas. Pero hindi po natin nakikita ang pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin. Hindi natin naunawaan yon. Ang naunawa lang natin, kailangan nila bigas. Kailangan natin magbigyan natin ng bigas. Ako po yun ang iniisip ko ngayon. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi pag dumami ang problema ng bawat sambayan, makita ko po marami nang lalamig sa pananampalataya. Akala nila pababayaan na ang Diyos. Hindi na alam na ngayon ang huling panahon ng paghahanda na malapit na ang rapture. Hello? Kaya kagabi, sabi ko, umiyak nga ako. Sabi ko, Lord, samahan mo ako, tulungan mo ako. Number 3, only those who do the will of the Father will join Jesus in heaven. Ang mga kasama ng Panginoong Hesus sa langit ay iyong lamang tumutupad sa kalooban ng Ama. Napakahirap po mga kapatid na mag-assume po tayo. Ang Bible po, tama po, may assurance of salvation. May katiyakan ng kaligtasan. Pero tandaan po nyo, ang Bible po, gusto po ng warning. Maraming warning sa bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi po, yan po ang kahinaan natin mga tao. Kapag hindi tayo pinasasabihan, madali tayong makalimot. Minsan nakakakita pero may katarata. Mahina na, hindi na makaaninag. Kaya yung mahalagang bagay, hindi niya na makita. Ang nakita lang niya kung minsan yung gusto lang niyang makita. Kasi inaaninag niya yung gusto niyang makita. Pero yung dapat niyang makita, hindi niya makita. So spiritually, meron siyang sakit na katarata. Iyon po ay pagkukulang o kasalanan. Pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kailangan po doon repentance. Magsisi. Iyon po ang susi. Wala pong iba. Kahit basa ka na basa ng Bible, kahit balik mo ang sarili mo sa pagbabasa ng Bible, kung hindi ka nagsisisi ang kasalanan, hindi po. Ganyan din naman, may karapatan ng Diyos. Sabi nga doon sa Jeremiah 13, di ba, si Jeremias pumunta sa bahay na magpapalayok. Ano nakita mo, Jeremias? O yung magpapalayok, pagka yung luwad ay ginagawa niyang palayok ay nasira. Minamasa uli niya yun. Tapos gagawin uli niya. Ganun po yun. Balik uli sa zero. Ganun po ang buhay ng mananampalataya. Kaya maraming mananampalataya, bakit siya pinagpapala, Lord? Ba't ako hindi? Tagal ko na sa Panginoon. Hello? Dahil marami po sa atin nakakalimot dahil sa una nating natutuhan. Kaya nga sabi sa pahayag, pagdating ng pagsubok sa lahat ng tao, iingatan kita. Pahayag 3:10. Dahil nagtiis ka, sumunod ka sa aking mga utos. Hello? Ikalawang Pedro chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1, verse 3 to 11. First Peter chapter 1, 2 Peter. Ayan po. Verse 1, 3 to 11. Basahin ko lang po sa inyo. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin
upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Wala na po tayong kailangan. Iligay na sa atin. Yan ay sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi ka paligtas, hindi ka pa Kristiyanong ililigtas na Diyos. Siguraduhin mo, binigay ng lahat sa pamagitan ng kapangyarihan niya, sa pamagitan ng Diyos, Espiritu Santo. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Makasunod sa kanyang kabanalan, maging katulad ni Jesus Christ sa lahat ng kanyang ginagawa. Tama po, kaya natin yan. Kung papailalim ka sa Holy Spirit. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa makasirang pagnanasa ng sanlibutan. Ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos, at sa inyong pagiging maka-Diyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung wala ka ngayon sa pag-ibig, balik ka sa number 1. Hello? Kung ang mga katanging ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakita na nakalimot na, nililinis na kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos upang kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Verse 11, ito po, sa ganung paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Balik-balikan po niyo yun. Tapos checkin mo sarili mo. Nasaan ka ba? Nasa pag-ibig ka ba ng Diyos? Meron ka bang pag-ibig sa Diyos? Pag-ibig sa church? Pag-ibig sa kapwa? Pag-ibig sa temple ng God? Hello? Doon sa nagkaroon ng pagdaan sa times of refreshing. Alalahanin po nyo. Pag nawalan tayo sa pag-ibig ng Diyos, at pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa church, pag-ibig sa templo ng Diyos, alam po ba nyo, nalalayo na tayo. Hello? Siyempre, ang iibigin mo, sarili mo. Marami po natutunan ngayon. Hanggang ngayon, wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Totoo, hindi mo alam mangyayari. Sana ganun, malaman mo. Hindi mo alam mangyayari. Pero ikukumpirm ng God ang lahat ng problema mo. Mahirap po kasi talagang maintindihan ang buhay. Kasi ang buhay natin, nakasalalay tayo sa kamay ng Diyos. Kahit ako hindi ko alam. Baka mamaya, bukas, hindi niyo ako makita dito, di ba? O, di ba? Hindi ko alam. Yung ating ang gobernador, di ba? Nabigla nga ako eh. Kasi, di ba? Kaedad ko lang po yun, kaklase ko yun, di ba? Ang dahil ko ng kaklase na matay. 60 years old. Kapatid ni Sister Magaying. Kausap ko lang yung kaklase ko yun eh. Tapos kinabukasan, ilang araw lang nakaraan. Tapos, diniklara patay na raw. Sabi ko, teka muna, i-confirm mo. Ayaw kong pumayag. Kasi kausap ko lang yun eh. Kaklase ko yun eh. Lakas-lakas eh. Tapos biglang namatay. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Enjoy mo siya. Lagi mo siyang ngitian. Hindi. Pipigil. Hindi basta, Pastor, pigil. Fruit of the Holy Spirit, pipigil. Pipigil. Hello? Ayaw natin mabuksan, di ba? Minsan, pag tayo sasabihan, ako, eto naman si Pastor, tamaan naman ako. Wala akong pinatatamaan mga kapatid. Ginagampanan ko lang po kung ano po yung nais ng Diyos. Kahit ako, nahihirapan eh. Pero kasama po ako na tinuturuan ng Diyos. Kaya minsan po, sabi ko, gusto kong pumunta dito eh. Magdamag, dito na lang ako eh. Dito na lang matutulog. Kaya lang hindi pwede. Hanapin ako sa bahay. Pero minsan, gagawin ko po yan. Gusto ko pong magsarili.
nakasama ang Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi, ayoko na sa pamilya namin. Hindi po. Hindi naman po. Kaya napakarami ko pong tanong. At hindi ko po alam talaga kung anong mangyayari. Pero sabi ko, Lord, i-confirm mo sa amin. Ano ba yung ginagawa namin? Ano yung ginagawa namin ngayon? Confirm mo po. Basa-basa mo po kami. Walang saysay lang. Walang saysay ang ginagawa natin kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Sayang lang ang mga effort natin, di ba? Pag bandang huli, di ba? Eventually, maalalaman natin, di pa ito kalooban ng Diyos. Minsan, eager tayo na magkaroon ng pera, magkayumaman tayo. Hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos ngayon eh. Pero payayamanin ka sa bandang huli. Minsan, di ba, nagkakamali tayo. Yung plano natin ang gusto natin, hindi yung plano ng Diyos. Kaya nga po ako ngayon, open lang po kay Lord eh. Kung okay payayamanin niya, okay po. Kung hindi naman, okay din po. Kaya lang, sabi ko, wag naman po sana maging maghihirap kami. Pero hindi naman po talaga naging mahirap kami. Opo. Nakaka-amaze nga ang pagpapala ng Panginoon eh. Tapos makikita ko yung mga tao, di ba, sabi ko, isa lang kailangan nila si Jesus Christ. Kaya lang ayaw nila. Bakit ganon? Di ba? Yung iba gusto mong tulungan, pero bakit ganon? Wala pa silang pagkaunawa, di ba? Minsan naging tanong ko po yan. Pero ang sagot-tagon ng Diyos, hindi kita tinawag para magtanong. Tinanawag kita para mangaral, di ba? Hello? Ano kung hindi natanggapin ang pangaral ko? Wala naman problema. Hindi ako may problema. Ang Diyos na lang at saka siya. Hello? Ang problema natin, nangaral ka ba? Katabi mo, nangaral ka ba? Namatay na yung kapitbahay mo, ni Silip, hindi mo napuntahan eh. O, di ba? Malo, bago mamatay eh, no? Ay, pagpray mo nga ako, no? Mare, pagpray mo nga ako. Kasi po, samantayan natin pagkakataon, habang buhay ang tao, may pag-asa. Pero pag namatay namin yun, wala na pagsisisi. Ang sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27. Minsan lamang mamamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Pagkamatay sa laman, pagkatapos paghuhukom. Hindi ka napupunta sa langit. Pagdadasal ka, pupunta ka pa sa langit. No! Hindi totoo yan. Kung yan ang totoo, muwi na tayo. Tapos na ang Bible study. Bali walang ginawa ng Jesus Christ eh. Magpe-pray na lang pala tayo eh. Magluluto na lang ako ng biko at saka handa ko na lang di ba? Para ipanalangin yung aking kaluluwa para mapunta ako sa langit. Hello? Hindi. Matthew 25, verse 33 to 40. Tumayo po tayong lahat. Dito po tayo magtapos. Amen. Matthew 25, dito po tayo magtapos. Verse 33. Ayan po. Sige po, habang binabasa ko ito, tayo po tumayo, igalang natin ang salita ng Diyos, papasok natin sa ating puso, buksan natin ang ating puso at kaisipan. Babasahin ko lang po ito sa inyo, namnamin nyo ang sinasabi po. Ang sabi dito, verse 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng daigdig. Sapagat ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at iyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at naging pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa.
May pananagutan po tayo sa bawat isa. Mangyayari lang po yan kung namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon na hindi ka po naiantig sa mga bagay na sinasabi ng Bible at hindi mo magawa, humingi ka po ng tulong sa Panginoon. Ang kambing po ay maingay. Nahalintulot siya sa mataong masasama. Pero ang tupa, isang tangang hayop, hindi umiimik. Sino sa inyo nakakaalam kung paano humuhuni ang tupa? Hello? Wala. Hanggang ngayon. Pero ang kambing, gayahin po natin. Sige nga po. Hindi bagay sa iyo. Dapat sa iyo, manahimik na lang. Maging tupa, makinig. Sumunod. Yan po ang katangian ng tupa. Sumusunod sa pastol. Hindi maingay. Kung may nakita pagkakamali, pag-pray mo. Kung may nakita mabuti, mag-pray ka kay Lord. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Pinagpala si Brad, nakabili siya ng kotse. Praise the Lord. Hindi ka naingit. Buti pa siya, Lord. Buti pa siya, Lord, may bagong bahay na. Buti pa siya, Lord, nakatapos na. Ba't ako hindi? Tama na. Pasalamat tayo sa Lord, salamat. Nakasapat sa si sister. Amen. Magpuri tayo sa Diyos. Huwag mo sabihin, bakit siya, Lord? Bakit ako hindi pa? Hindi po pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos yan. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ang kay Juan ay kay Juan. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Pedro, sumunod ka sa akin, bayaan mo siya. Ako bahala sa kanya. Kung gagawin ko siya na mabubuhay siya hanggang pagdating ko, wala kang pakialam. Sumunod ka sa akin. Hello! Palagay nyo ano sasabihin ni Lord sa atin ngayon, personally. Baka nakatingin sa iyong kapwa, sa iyong tabi, tumingin ka sa iyong sarili. Gawin mo ang pinagagawa ni Lord. Amen? Kung may pagkakamali, huwag mong sisihin ang lahat ng bagay. Antayin mo ang gagawin ng Diyos pagkatapos. Hello? Ito po ang nararapat. Hallelujah. In the name of Jesus, O God. Hallelujah. In the name of Jesus, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka po, O Diyos. Purihin ay nakilang pangalan. Ama Manal, maraming salamat po. Ama, salamat po mula sa akin, Lord. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan. Panginoon, O Diyos, nasusumpahan mo po kami na nagkukulang, O God. Pero Lord, salamat sa mga paalala mo, sa mga warning mo, O Diyos. Sa mga babala mo sa amin. Na kami ngayon, O Diyos, sa iyong mga anak. Na kami ngayon, O Diyos, ay isa sa iyong harapan. Baguhan mo ng datihan. Mahal mo kami lahat, O Diyos. Hindi lang kami, kundi pati yung mga hindi mananampalataya, O Diyos. Pero Panginoon, O God, Lord, kami na nauna na, dapat po, ang nais mo ay kami magkaisa, Panginoon. Magmahalan, manampalataya sa aming Panginoong Isus, O God. Sumunod sa iyong mga utos. Sa gayon, Panginoon, makakatupad kami sa iyong kalooban, sa iyong pag-ibig, mananatili sa amin ang iyong pag-ibig, Panginoon, sapagkat wala pong mga isyo, walang mga bagay na mahadlang sa aming relasyon bilang magkakapatid. Kung meron man, O Diyos, patuloy po, turuan mo kami. Alisin mo po ito sa amin. At matutuhan po namin ang pagtanggap. Katulad mo, kahit po kami nagkakamali, kahit napakarami namin pagkukulang, nandiyan ka na kami tinatanggap mo. At sa bawat araw, O God, nahahanap kami sa iyo. Lord, nandiyan na tinatanggap po kami, Panginoon. Lamang pagdating sa pagkapala, yun nga po, hindi po pare-pareha sapagkat sinabi mo, ang nagiging tapat sa iyo at umuuna sa iyo at sa iyong kalooban, ay dadagdagan mo ang kanilang lahat ng pangangailangan. Pagkapalain mo kami lahat, higit pa sa aming pangangailangan, upang may magamit kami sa pagkakawang gawa. At alam po namin ito'y mangyayari lamang sa may pusong nais tumulong. Kaya Lord, turuan mo kami ng pusong mapapumbaba, pusong mapapamanhin, mahinahon,
hindi ka agad nagagalit at naghahanap ng paraan paano makakatulong sa kapatid na nagkakasala. At kung mayroong kapatid na nagkasala, buksan mo rin po siya, Panginoon. Makita niya na mali ang kanyang ginawa. At ito'y pagsisihan niya. Upang pagdating ng huling panahon, O God, Lord, lalo sa panahon ito na amin naranasan, maging masaya ang aming buhay sa mga kabataan. Ma-enjoy po nila yung kanilang schooling, O God. Yung kanilang school, O God. Yung kanilang classmate, yung kanilang teacher, O God. Lord, hindi mo inaalis ang kaligayahan. Ang ayaw mo lang, O God, O Lord, ay makiayon kami sa kasalanan sa mundong ito, O God. Kaya, O Lord, yung mga estudyante po namin, ma-enjoy nila yung elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam, O God. Lord, lagi nilang maalala yung lagi mo silang tinutulungan. Naging masaya sila, ginamit mo sila mag-share ng iyong salita. Maging sa mga magulang, O God, hindi po problema, puro problema ang iisipin, kundi problema, Lord, yung problema ngayon ay madidisappear, O God. Lord, dahil doon sa maraming pagkapala na darating sa kanila na tinatandaan at laging iniisip, Lord, dati nagkaroon ako ng ganitong problema. Lord, binigyan mo ako ng katugunan sa problema. Kaya ngayon kung ano dumating na problema, Lord, hindi ako patatangay. Kasi alam ko, hindi mo ako pababayaan. Lord, tulungan mo ako. Lord, ito po ang gawin mo sa amin. Bayaan mo na alalahanin namin ang magandang bagay na ginawa mo sa amin. I-count namin yung blessing na tanggap po namin mula po nung una. Hindi po yung mga problema ang kinakaharap namin ngayon. Palakasin mo ang bawat isa. Malabanan po namin ngayon ang tukso na gawa ng pita ng laman. Dahil ang hinahatak po kami ngayon, O Diyos, ng maraming problema. Dahil ito na nga po ang huling panahon. Kaya, O Diyos, ihanda mo po ang iyong iglesia. Na kami magamit, Panginoon, kahit sa maliit na bagay, na paraan upang makaakay ng mga kaluluwa para sa iyong paanan. Sa gayon natupad namin ang iyong kautusan. Ang iyong great commandment, ang great commission na binigay mo sa amin. Na kami humayo at ipangaral ay iyong salita. Yung mga nag-o-office, yung mga nagtatrabaho, Lord, marami silang kinakaharap ngayon na problema. Maraming presyo, maraming demand. Pero Lord, wag nilang kalimutan, kahit nasa office, pwede silang gamitin ng Diyos. At ikaw ulit ang dahilan kung bakit kung saan kami naroon ngayon at kung ano ang aming ginagawa at kung ano yung means o yung mga pinagkukunan ng aming mga kabubuhay. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa iyong pagkapatawad. At dalayan ko po, Ama, sa aming pag-uwi. Sa tahanang aming uwian, Lord, i-extend mo yung blessing. Yung kapangyarihan na natanggap namin tungkol sa iyong salita. At sa iyong presensya. O Diyos Espiritu Santo, Ama, dalayan ko po, hipuin mo ang aming mga mahal sa buhay na uwian hanggang ngayon na hindi pa kumikilala sa iyo. Alipin ang bisyo. Alipin ang pagkaalipin ng kabulagang espiritual. O Diyos, tulungan mo po kami ng kasalanan, ng pag-aalinlangan, ng pagdadalawang isip o double-minded, O God. Kung bagkos, palayain mo kami tulad ng sinabi, ang pinalaya na nakaitunay ang malaya. Bigyan mo kami ng katapangan, karunungan, kalakasan na may pahayag kayong salita, lalo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa. Sa gawain po namin ng paghayo, mag-isa Matimbo, dito sa Pablo, sa Tikay, samahan nyo kami. Mag-isa Tabang, Galilean, Pulilan, at sa lahat ng church, O God, dito sa Bulacan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ama, maraming salamat po sa hapong ito, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa amin natanggap. Purihin ka po, O Diyos, at dalayan ko po ang more blessing ay dumating sa buhay ng iyong mga anak. Tulad ng iyong pangako. Maging ako na iyong lingkod, sa iyong kamay namin pinagkakatiwala ang iyong mga buhay, pagkilos at pagkatao. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po kami sama-sama dalangin. Amen and amen. God bless you.